Hindi ko siya masyadong nagamit this year. This is the GM size. My only Hermes bag in the collection. The tote bags or the Longchamp. Medyo maraming beses ko itong nagamit this year. My very first biker bag, okay, yun ang bibiling ko. Yung mismong gamit niya. Silang dalawa. The shape is very tita also. Gosh, so beautiful. Hey guys! Welcome back to my channel. Today is the day that you have been waiting for. Parang mga July pa lang may mga nagre-request na sa akin ng updated handbag collection. And you all know I always do it like December or January because we'll never know what the changes will be. I think it was a really big change this year. Anyway, if hindi nyo hilig yung mga handbag luxury collection, then just skip this video. But if you are also like me who is a collector or someone who loves and appreciates luxury handbags, then just keep on watching. Dadaanan ko na lang yung mga dati ko ng mga bags para hindi tayo masyadong magtagal. If gusto niyo yung mga kwento about that certain bags, then meron akong full playlist of my yearly handbag collections. And before we begin pala, alam ko na mga itatanong nyo rin, my charm necklace is from Modella and my cute katsa top is from Cabarro Collections. Okay, game na. Simulan ko sa mga old bags. And then, towards the end of this video, I'll show you everything that I got this year. First is this micro. Alam mo, siguro tumatanda na talaga ako. Kasi for some reason, nakakalimutan ko na yung names ng mga bagay kahit mga hilig ko. If nanonood ka every year, dati ang galing ko sa names. Ngayon, hindi ko na sila lahat naaalala. I'll probably just save myself and not say the names. Ilalagay ko na lang sa screen yung mga pangalan nila or model nila. This one is one of my micro bags from Pollen. Hindi ko siya masyadong nagamit this year, but I'm still keeping it because of the beautiful color and you know how I love my micro bags. So, yeah. Wala na ako masyadong ikukuda na. Next is another micro from Louis Vuitton that I got last year. So, definitely gonna keep this kasi nilet go ko yung regular size ko na Métis. O, ito naalala ko yung name. For this one, because I'm a micro girly. One of the micros I own na maraming na ilalagay. Compared to this one, mas marami naman ako nalalagay dito. Plus, it's very secured. Meron siya nung lahat ng meron ng isang regular size Métis except for, if I'm not mistaken, may bulsa sa likod yung Métis. Meron nga ba? Hindi ako masyadong sure. But I believe lahat ng meron sa isang regular size, meron din to. Kaya it's so cute. I love it. Talagang mini version lang siya. Definitely not gonna let this go. This is my only Hermes bag in the collection. Parang sinabi ko early this year or late last year na gusto ko sanang mag-invest in another Hermes in the collection. I'm looking into a Lindy. Actually, message ko yung friend ko na nag-work sa Hermes sa Dubai. Tinatanong ko kung may help niya ako to get a Lindy. And then, I was gonna try and buy din sana sa Hawaii, dun sa SA ng kuya ko. Kasi, I know naman that's also a Kota bag. Pero wala yung SA ng kuya ko nung time na yun. Kasi ito, kuya ko yung nakabili nito sa SA niya sa Hawaii. Ewan ko ngayon na, pero nung time na yun, super... Ano ba yan? Nung time na yon, super hirap mabili ang color na to. But after like parang 1 or 2 weeks lang, hindi pa nga ako readyng bilihin, meron na agad. So I was hoping na ma-meet ko yung SA ni Kuya nung nasa Hawaii kami para baka makapagpa-cute din ako for a Lindy. Pero wala siya nung time na nagpunta kami. So hindi pa to nadagdagan. But anyway, for now, this is staying and forever, I think. Pasensya na kayo, bigla namang may nagmangwang dun sa labas. Another oldie but goodie. I don't think nagamit ko to this year at all. If alam niyo yung kwento nito, malalaman niyo kung bakit hindi ko ata to let go din forever. Ang nilet go ko lang is yung inserts nito. May dalawa kasi itong kasama na inserts. Binenta ko yon. But definitely gonna keep this one. One of my wedding or ninang like light colored formal bags that I wear. This chain is just from Shopee or Lazada ata. Pero ang original chain niya is this very beautiful long chain. And super ganda pa rin ng rose ballerine interior. I'm not gonna let this go because wala akong other. Ba't parang ang baho? Oh my god, ba't ang baho nito? Shucks. Alam mo yung amoy ng mga wallet na amoy pera? Ganun, ba't ang baho? Hello? Anyway, I'll just figure out baho talaga. How to get rid of that smell after this video. But buti na lang ginagawa ko tong video na to. Kaya nakikilatis ko sila isa-isa kasi to be honest, di ko na sila masyadong nagagamit nga this year kasi I've been using a lot of my Longchamps, nylon bags from Lululemon, Alo, at saka yung mga katsa na tote bags. Ewan ko, yun yung mga hilig kong gamitin talaga this year. Hindi ko talaga sila masyadong nagagamit. My Teddy Blake. O, tingnan mo ang alikabok. Sinisipon tuloy ako. Kawawa naman ang mga bags ko. One of my favorite event bag or kahit casual bag because it just fits a lot. The color is so beautiful. The perfect dupe
nakahawig nung gustong-gusto ko gantong style from Bottega, but not as expensive, pero still genuine leather. This was a gift by Teddy Blake, so I'm keeping this also. One of my most favorite bags from last year, na I think ito yung sinabi ko na most used bag ko din from last year. I think di ko rin siya masyadong nagamit this year. Halos di ko naman talaga nagamit lahat ng luxury bags ko kasi nga ang ginagamit ko talaga ay yung mga nylon bags. So, huwag kang magtatampo. I still love you. I think gagamitin ko nga ito bukas eh. Yung mini puzzle na Loewe, the older version. Very thankfully, nabili ko before sila nag-upgrade ng new style, yung Edge. Definitely, I like this one so much better than the new style, and I'm so happy na binili ko siya before yun. This color, again, is so beautiful. It fits a lot of my outfits. Napakaganda niyang casual na wear with the crossbody. Pero, dahil nga ganitong color yung binili ko, nagagamit ko rin siya for formal events na ganitong atake lang. Just bagay always. Sobrang ganda. Daming kasha. I love, love, love this one. And sobrang mahal na niya ngayon na compared nung binili ko. Kaya I'm very happy na binili ko siya nung time na binili ko siya. One of the old ones as well from this collection is still here. My Prada re-edition na nylon. This is one of my bags na lagi kong sinasabi na if hindi ko alam ang gagamitin kong bag, isa to sa puntahan kong gagamitin ko. Kasi lagi siyang bagay sa anything. Maybe because of the color. Very neutral siya. Tapos napakagaan niya. So it's really amazing for traveling because pwede mo siyang pipiin, tupiin, pitpitin na ganyan na hindi ka mag-worry sa kanyang shape. Madali siyang linisin, although ngayon ko lang din nakita, parang may mga small mancha na dyan na hindi ko alam kung saan galing. But again, I don't mind because this one has been with me through a lot. Talagang napangharabas ko to ng bonggang-bongga. ROI na ROI to. This is one of the bags also na I'm so happy na binili ko siya at the time na binili ko siya dahil ang mahal na nga niya ngayon. Binili ko pa nga to sa reseller kay Ate Charm pero hindi pa rin siya super mahal nung time na binili ko siya. Plus, napakadami din kasya dito. So, dami na rin ito ngayon sa pre-loved market. So, kung namamahalan ka na sa kanya pag brand new, then you can check this out sa mga pre-loved markets. Nakakita nga ako ng ganitong black sa 2nd Street. Medyo mahal pa rin siya. But again, mahal na nga kasi talaga itong style na to ngayon. Kaya, impression na makikita mo sa pre-loved market, mura na yun. Moving on to my black bags. Floron still here. This is the mini one. Medyo maraming beses ko itong nagamit this year because it's also a very, very nice shape. A very nice tita bag. Nakakatawa kasi yung maliliit kong micro bags, I would say, maraming kasha. Mini to. Hindi siya micro, pero ang onti ng kasha. Maybe because when I bring my micro bags, I also bring my micro mini panglaman, makeups and all. But with this one, dapat siguro mga micro na panglaman ko din yung gamit ko kapag ito yung gamit ko. Kasi I tend to have troubles with this one na napupuno ko siya, na hindi ko siya maisara every time ito yung gamit ko. But nonetheless, I still love it. I think binili ko to kasi kapalit din nung metis ko kasi yun yung casual black bag ko. Eh wala na akong casual nung binenta ko yun. Kaya I got this one in black. A really nice, quiet luxury. I would really recommend that you get this kapag nasa friends ka. Hindi sila sigaw na sigaw but they have such good quality leather and beautiful designs as well. Ito yung bag na hindi ko ginagamit na. Pero every year ko itong sinasabi ko, ibebenta ko man lahat ng bags ko at magtitira ako ng isa, siya yung ititira ko. I think this year, I think siya pa din. This is not my first Chanel bag but the first bag that I bought sa store. And the kwento of this one is in my other videos. I think I can never buy this bag anymore sa store ngayon dahil ang mahal. So, I really, really treasure this one. Ito talaga yung pinaka-investment piece din dito sa collection ko. This wallet on chain is such a classic na pwedeng-pwede ko pa itong gamitin hanggang lola na ako dahil she's really elegant and classy and I love her so much. She's staying forever. And of course, my Chanel Diana na vintage. If benta lahat ng bagot, dalawa yung matitira. Yun, at saka ito yung ititira ko. Silang dalawa. Sobrang mahal na rin ito ngayon. So, I was also lucky enough to get this during the pandemic na hindi pa super duper pinagkakaguluhan yung Diana. Buti nabili ko siya in less than 200,000 pesos. Really beautiful bag. Ang bentahan nito ngayon is doble na ata ng pagkakabili ko. She's precious. Very beautiful vintage Lady Dior is also still here. Binigay lang to sa akin ng kapatid ni DTB kasi binigay sa kanya ng boss niya and hindi siya mahilig sa bags at all. So, akala niya like random handbag lang. That was like 10, 11 years ago. Ibag ako binigay ng boss ko. Hindi man ako mahilig sa bag. Pinalish lang siya ni DTB kasi medyo malagkit na to before and then ito madumi na. I super duper love this one. Such a beautiful vintage piece. Ito yung kauna-unahang Dior bag ko sa collection ko. Another vintage piece na baka mas matanda pa sa anak mo kung kaedad kita at may anak ka na ngayon. College pa ako nung binili ko tong YSL na to. I don't use it a lot.
to be honest, but I will still keep it because look at that shape. It's such a beautiful tita bag shape. Mahilig ako magbihis talaga na tita outfit. College pa lang ako. Maybe because I'm super inspired sa mga fashion ng mommy ko, ng tita ko growing up. Kasi nga maarte talaga ako. Habang umaarte pa rin yung mommy ko tsaka tita ko ng mga peak ng kabataan nila, then nakikita-kita ko. So, ganun yung mga gusto kong atake. Maybe that's why. So, I got this one from an ukay-ukay Baguio. Dalawang ganitong YSL yung nabili ko. Yung isa, shinare ko kay Nini. Pareho pa silang merong authentication card at the time. So happy na score ko yun. A very nice vintage Saint Laurent. Last year ba to? This year. Last year lang ata to. My beautiful Songmont Luna bag. This one was my second. Una kong binili yung black. Alam nyo na yun. Sobra ako na... Ingay naman! Sobra ako na-obsessed and nabaliw sa kanya. It's a 4-in-1 bag. This is genuine leather and super sulit ng pera mo dito. Considered a quiet luxury. Tingnan mo naman. Wala nga kayong makita eh. Sobrang liit lang ng tatak niya. You can use it like this. Favorite ko talaga itong mechanism na na-invento nila. You can use it as an evening bag like this. If gusto mong may additional arte ka pa, then you can use it like this. And crossbody bag like that. It fits a lot. The shape is so beautiful. It's so versatile. Una kong binili yung black, but first na na-inlove ako sa kanya na nakita ko siya sa YouTube. Ito talagang color na ito yung gusto ko. Pero I just know na sobrang ang alikabok ng mga bag ko na. Sobrang magagamit ko ng bonggang-bongga yung black. So, yun muna yung una kong binili and enjoy ko talaga siya. When I was in the US, ginamit ko siyang mabuti and then eventually binenta ko na. So, I can buy the first one that I really, really love. And ito na siya. Itong green. Mint green. Gusto ko pa rin nga bilhin yung mga bagong colors. Yung brown nila, yung camel nila, yung pink nila. Actually, may mga bags ako na for sale. Hindi ko na siya ipapakita dito. Hindi ko pa yun na ipopost. But, nasa Lipa na siya. Kasi doon kami nakatambay sa Lipa ngayon. Doon ko ipopost habang andun kami. Abangan nyo sa closet. Ipopost ko yung mga bags na ilalet go ko this year. Yung isang Songmont na mini ay nandoon. My very first micro bag. This one started my love for micro bags. Till now, ang daming tatanong sa akin kung saan pwedeng makahanap ng ganitong color. Wala na talaga ako makita kasi it's a seasonal color and natsyempohan ko lang talaga siya nung nasa outlet ako sa States. Dito ako nakilala din as a micro bag girly. It's still here and it will stay. I don't know until when, but definitely it's not leaving me soon. It's just a beautiful pop of color kapag ako all black ako, all neutral outfits. Next is my Balenciaga. Ang dami tinag-aabang na ibenta ko to, but sorry guys, kasi alam nyo, isa talaga sa biggest ano pa yan? Isa talaga sa biggest pangarap na bag ko nung nagsa-start pa lang ako mag-invest sa luxury bags kay Balenciaga. Yung malaki. This is the mini City. Dahil nga idol ko growing up si Mary-Kate and Ashley. And sa kanila ko talaga unang na-discover ang Balenciaga na black. Until now, wala pa din ako. Kasi nga, hindi siya investment piece. So, nag-aabang ako sa second-hand market ng black na gano'n. Pero wala. So, I think baka nga investment piece na kasi wala nga nagle-let go. Sobrang madaming Balenciaga sa second-hand market. Pero wala nung black na classic. Laging mga colorful ones. If naalala niyo yung mga dati kong collection, nakabili ako ng red Balenciaga first. Si Nini, naihanap ko siya nung beige or brown. Sobrang ganda din nun. Nung nagpunta ako ng Taiwan, ang dami ko din nakita. Meron ako nakita, sabi ko sa inyo, that bibilin ko, diba? Kasi yun yung size na gusto ko, but it's pink. Pero I ended up not buying it. But my point is, Balenciaga talaga is one of the bags that I really, really wanted before when I started. Nung na-inlove ako sa green online, pinahanap ko talaga siya sa reseller na friend ko. But, ang tagal niya. Sobrang gustong-gusto ko na talaga. Gandang-ganda ako sa color. Tapos nakita ko to sa Bloomingdale's. Nasa Dubai ako nun. Binili ko agad. This is not the exact color that I wanted na nakita ko online. Pero, na-inlove din ako kasi kahawig siya. And this is the first bag that I owned in silver hardware. So, sobrang na-inlove ako sa pagka-green niya na kahit silver hardware, binili ko siya. Lahat ng bags ko gold and very curated talaga yung mga binibili ko. So, gusto ko lahat gold lang kasi mahilig ako sa gold pieces. Pero, nabaliwala lahat ng mga yun na nakita ko talaga to. So, ganun ko siya ka-love, guys. Kaya baka hindi ko din to talaga basta-basta i-let go. This was once my favorite travel bag also because unang-una, sobrang daming kasya dito kahit na water bottle. And dahil ganyan nga yung material niya, pangharabas talaga siya. Hindi ka talaga mag-worry sa kanya every time mag-travel ka. I use this a lot sa mga theme parks. Hindi ka mamumblema kahit kumuskus-kus-kus sa roller coaster, iwan mo sa sahig or whatever. Abangan nyo sa mga susunod na taon na collection ko hanggang kailan ba ako magtitiis na wala ako nung black na
malaki. The only backpack in this collection. This is a vintage piece that I got sa reseller. Matagal na rin. Binili ko to out of frustration kasi ang binili ko nung time na yon is YSL tributes na sandals. Nung time na yon maraming big weddings na aabayan ko. So I got the YSL. Pero mali yung napadala sa akin color. Hindi siya yung neutral color na bagay sa mga gowns ko. So parang na-frustrate ako. Ni-refund ko. And then, nung bumalik sa akin yung pera, nakita ko to. So binili ko kasi sakto pa US nga ako. So, parang naisip ko, this is gonna be a nice hand carry bag. Sobrang mura niya because of this. Kita niyo ba? Ayan lang yung flaw niya. Eh, hindi naman siya nakikita. I don't know now, but nung time na yon wala na tong style na to. Ang daming backpack ng Louis Vuitton, pero hindi ko talaga matype-typean yung mga styles. But this style talaga. Maybe because Tita Heart talaga ako. Gigigil ako sa pukpuk. Alam mo, it's now 1:15. Buong umaga, wala naman nagpupukpuk dyan. Tapos ngayon naman, decide ako mag-vlog, nagpupukpuk. Oh well, sobrang comfortable pa because the strap is like this. So kahit gaano kabigat, kahit nandyan yung mga gadgets ko, comfortable niya. Ang dami ko din nakitang ganito ngayon sa second-hand store sa Japan. So kung nag-iisip kang bumili, I would really recommend that you buy this style. Yun nga lang, MacBook 13 inches ko. Kasya siya, pero naka-square na ganito. Ayan, hindi mo siya magaganyan. Pero yung 11-inch na laptop, tsaka yung mga iPad, walang kaproblema. Super duper kasya. This is the GM size. Medyo mahal na rin siya nung nakita ko siya sa Japan. Meron ding mga mura, makikita nyo yung may mga flaws nga na ganun. Kasi yung iba kasi dito or dito. And, syempre, dito pa rin siya because it's my very first luxury bag purchased with my own money. This one is inspired by my lola. Paulit-ulit na yung kwento ko. Kahit sa TV na ikwento ko na yon if di nyo pa napanood. But I grew up seeing my lola using this exact same bag. Until now, she's using it and she's 92 years old. Isipin mo, bagay siya nung bata ako. So probably she was like 60 at the time. And then now, bagay pa rin sa kanya. Ang mga laman ay puro gamot, puro ziplock na kung ano-ano, rosary, gano'n. But talaga yung bag niya. So for me, this is the epitome of classic bag. You can never remove that from my opinion. If tatanungin niyo ako ano yung best first luxury bag na very classic na ganyan, I would really tell you guys na ito talaga. Perfect din siyang travel bag kasi ang dami talagang kasya. Yun nga lang, pag mabigat na, masarap. Pero bilib talaga ako sa lola ko tsaka sa mami ko eh. Talagang kahit mabigat yung mga bags nila, ganyan talaga. Kasi yung bagong bandolier, meron ng crossbody. But for me lang my opinion, that doesn't look classy for me kasi ang daming nadagdag na mga leather and abubot. So it doesn't look really classy. Unlike this one na very minimal lang. Ito pa rin talaga yung classy for me. But again, it's your personal preference. It's still the classic one na parang in-upgrade lang to fit our lifestyle nowadays, yung merong bandolier. Alam niyo, gustong-gusto ko nga bilhin yung nano na ganito eh. Pinipigilan ko lang yung self ko. Alam mo, naalala ko yung best friend ko si Alfred. May he rest in peace. Galit na galit talaga siya na nakalagay dito tong Hello Kitty na to. Pasalubong to sa akin ng mga boss ko before from Japan. Kaya nilagay ko siya dyan. Never na siyang natanggal dyan. Ay, nakupas-kupas na nga. Also, this one has my hot stamp kasi nga, first bag ko na binili ko to with my own money. Pinabili ko to sa France from a friend who traveled. Nung binigay niya sa akin, pina-hot stamp ko siya sa Dubai Mall na store. Para lang may experience ako sa store kasi pinabili ko siya. Moving on to the tote bags or the Longchamp ones. This one is still here, definitely still staying. I know this is just a trend na sobrang nauso. I would say napauso ko. Wow, ang feeling. Binili ko lang kasi to randomly when we went to Madrid. Sobrang dami nagpasabay and then after that, ang dami na nakaganito. So feeling ko talaga I'm taking the credits. Char lang. But anyway, I know it's just a trend. Pero every time na umalis ako, dahil pa yung nagpapahanap ng ganito. Pero wala na kasi masyado. Ang mga meron na lang is the common colors. And I'm so happy I got the orange one. So this one, nagagamit ko talaga siya. Pag nasa Boracay ako, when I went to Bali, nagagamit ko talaga siya sa mga outfits ko na tropical inspired. And because it's orange, the color of my management is orange. So there are times na kailangan may orange kami sa outfit. So this is what I use. And then I still have my weekender na Longchamp. Lagi ko pa rin itong dala kapag nagta-travel just in case biglaan akong may excess stuff na kailangang ilagay. Before, ito yung travel bag ko pa Lipa or pa Nueva Ecija. But now, I just use the Rimowa para both gamit namin ni Don na builder andun na. Hindi ko nang alam yung mga sizes pero ito siya. For reference, ito yung large. This year ko lang din ito binili. Nung nag-London kami, kasi sale siya. Tapos,
ko alam. Parang merong mga additional discounts kapag buy certain may mga pasabay. Kailangan na isa. So, bumili na lang din ako. Ginamit ko rin siya as hand carry. Wala naman akong ganitong size na long handle also, kaya binili ko na rin siya. So, this one is part of the new bags. This year, pinakita ko lang para ma-compare nyo. Basta ito yung large na long handle. Ito yung weekender ko. Ayan. So, yun yung difference. Hindi ko kasi maalala ko anong size to. This one is my very first Longchamp bag. Medium. Na short handle. Nasa Dubai ako, I just kept seeing people wearing this. Pero hindi ko siya mahanap sa store. Ayun pala, limited edition siya nung time na yun sa Paris. Kaya pinabili ko rin siya sa friend kong personal shopper. And I really wanted a long handle one, pero walang available na. And nag-iisa na to sa Paris daw. At the time, all of Paris, nag-iisa na. Kaya sabi ko, oh sige, bibiling ko na because I really wanted this. Yeah, that's my first long bag. And my small short handle one that I also got last year when I went to France. Yan, yung paper na color. Hindi ko alam kung meron pang ganito kasi nung nagpunta kami this year, ang dami nagpapahanap ng ganitong color, but wala. I have been using pag nasa Batangas kami. Daming kasha, pangharabas talaga. Pag sinasamahan ko si Pop sa kanyang mga hospital, errands and everything, it just fits a lot of things. More of my tote bags. Nandito pa rin sila. We are the St. Louis totes. This one is the PM size. This one is the GM size. Ito talaga yung gamit na gamit ko. Itong GM. Pero alam nyo naman na yun, chika ko na yan before. GM talaga ako kasi yung Neverfull na binenta ko. GM din yun. I super love this one that I ended up buying. This one when I went to Paris last year. And ito yung gamit na gamit ko talaga this year. Ito, bihira lang. But, yeah. I love them so much. Parang kailangan ko ng mini Anju, no? Kasi para iba-ibang size. Oh, parang yun naiisip kong next ko na gusto. Comment down below what color I should buy. Ang mahal kasi ng Anju eh. Pero at least yun, sulit kasi reversible. Either blue, red, or yellow. Yun, yung mga naiisip kong bilhin. Pero ang ganda din naman talaga ng blue. Huwag sa ako naisipan. So, abangan nyo sa collection ko next year kung magkaka-Anju. This one is still here. My Marc Jacobs tote bag na sinabi ko na sa inyo. I would say it's my favorite kung malaki-laki pa sana. Kasi sa GM nga ako sanay pag nagto-tote bag. Kasi I feel like kapag naka-tote bag ka, kailangan malaki. Para talagang ma-maximize mo yung use niya. But I really love this one kasi may zippers. Ganda pa ng color, bagay sa kahit ano. Sobrang comfortable na to sa shoulders kahit gaano kabigat. Love na love ko talaga to. This one is a gift from my kuya. Napakadumi na rin ito. But again, because I use them. That's why. I think that is all of my old bags. Let's proceed to everything that I got this year. Pinagsama-sama ko sila. Nakikita ko sila ngayon. Ang dami ko palang binili this year. If matagal ka na rin dito, you also know na meron akong rule. Meron palang rule sa akin si DTB na 1 in, 1 out. Nasunod ko yon for the past 5 years. Pero this year, parang walang nag-out. Hindi, meron naman nag-out. Yun mga i-out ko nga na ibebenta ko. Pero parang konti lang yun. 3 nga lang ata yun. Alam nyo kung ba't ang dami din? Kasi sobrang dami ko ding travel this year na lahat ng travel ko bumili ata ako. Pinipigilan ko na yung sarili kong bumili from resellers para pag ako na lang yung umalis, meron akong bibilin or yun yung reward ko kapag ako na yun nandun because mas mura and yung experience ko. Alis ako ng alis. Dami tuloy. Anyway, ito yung una that I got from London Outlet. And then I got one more. Actually, ito, decision to ni DTB. Dahil nakita niya na merong expandable. Magka-size ata sila nun, pero ito kasi na-expand. Nung time na yun, namomblema kami kasi ang dami pa naming kilos for the check-in. Pero wala nang space yung mga maleta. So sabi ko, bili kami ng duffel bag or mumurahing maleta. Tapos naalala niya, sabi niya, di ba meron sa Longchamp yung na-expand? Ayan, ganyan siya. Natuwa naman ako kasi I really wanted to buy this also. Pero, mali kami ng desisyon. It's expandable like that. And then, meron siyang strap para pwede mo siyang suotin sa shoulders. But, ang kitid niya. Ayan o. So, technically, parang pareho lang sila ng kasha dun sa ganito ko. Eh, merong ganito na mas malaki pa. So, sana yun na lang yung binili namin. Kasi, ang onti talaga nung nalagay namin. Imagine, 23 kilos yung available pa. Pero, 11 kilos lang yung nailagay namin kasi hindi na talaga kasha. Sobrang kitid niya. Ang onti nang nalalagay. Tumangkad lang, pero makitid siya. Ang mahal pa naman nito. Siguro, benta ko na lang din to, no? Tatanong ko muna si DTV.
Kasi hindi din naman namin ginagamit. It's one of regret na buys this year. Hindi siya sulit. Alam mo, akala ko din talaga wala akong mabibili sa London. I just know na London is super expensive and walang tax refund. So, mahal na nga sila. For example, 100 euros ang isang bag sa Europe. Sa London, 100 pounds din. Mas mahal yung pounds. Tapos sa Europe, meron pang tax refund. Talagang mahal siya in general. Tatak na yung utak ko na hindi ako makapagpasabay kasi mahal. Plus, hindi ako makakabili for myself. But then, unang-una, nung dumating kami, for some reason, maraming sale. May mga additional na super lalaking mga sale, kaya nakapagpasabay ako. Plus, yung tita ni DTB, grabe. Parang VIP kasi siya dun sa outlet and sobrang daming discounts. So, dami kong mga napagbibili na good prices din. First is this one that I really wanted from Bottega. Dati ko na talagang gusto to nung nakita ko sa Greenbelt. And ang mahal niya, sabi ko, for a micro, just ko sobrang mahal na. But I saw it there and lahat ng colors available. Tapos, ang ganda ng price. Kaya, finally got it. And out of all of my micro bags, ito yung pinakamaraming kasha. Diba sabi ko yung Métis daming kasha? Mas madaming kasha dito kasi magka-size sila pero ito wala tong harang sa gitna. So, open lang siyang ganyan. Yung mga mini makeup ko and mga anik-anik ko na dinadala, aalug-alug pa dito. Also, a nice pop of color. Gusto ko sa mga micro bags ko, pop of color talaga kasi micro nga siya eh. So, pag suot-suot mo, mawawala siya sa katawan mo kapag neutral color din. Kaya, if magma-micros ka, then make sure you get something na maganda yung color. And then, napaka-impulse buy nito. Ano to? May mga basura pa sa likod. But, I really don't regret. Sabi ko pa nga kay DTB, bibilihin ko kasi bebenta ko. Dahil sure ako may bibili. Pero hindi ko siya pinost. Kasi nasa outlet siya. Yung outlet kasi dun sa Bicester, sa London, yung Dior tsaka Gucci, palaging sobrang daming pila. 3 times kami nagpunta doon, di talaga kami nag-a-attempt na pumila. Kasi alam ko naman na wala naman ako mabibili. Dahil wala naman siguradong nung mga gusto ko. But buti pumila yung tita ni Don sa Dior. Ang daming Bobby. Tapos na in love talaga ako sa color na to. It has outlet price, so di na ako nagdalawang isip pa. Binili ko talaga. Kami dalawa nito. Oh my God, namatay na yung ilaw ko. Ayan. Anyway, yun nga. Lagi kami naglolokohan ni Ty Justin, yung friend kong makeup artist. Pagka in-invite tayo ni Dior, hindi tayo makaka-attend kasi wala tayong bag na Dior. Meron akong Dior bag na book tote. Meron din siya. Dati, pinag-uusapan na. Wala na rin yung book tote ko. Pero napaka-funny naman kung yun yung gagamitin mo sa event, diba? Ay, meron din pala ako nung vintage Dior. So, meron pala ako nun. Hindi ko lang naisip. Anyway, ang point is, lagi namin sabi, wala tayong ganyan. Kaya nung binili ko to, sabi ko, makaka-attend na ako pag in-invite ako ni Dior kasi meron akong gagamitin. The strap is just this small. So, it's not for everyone. Baka hindi nyo bet. Pero for me, okay lang. Kasi maliit naman yung hinaharap ko. Kaya kasyang-kasya siya sa akin. And it's so beautiful. And the shape is very tita also. So, I love it. Ganda rin ito kasi pwedeng clutch lang pag wedding, ganyan. Yung color niya is very wedding coded also. I love this so much. And the last one that I got from London is Demelier bag. It's so beautiful! Hindi ako basta-basta bumili nung Dior tsaka nung Bottega because my goal is pag pumunta ako ng London, bibili ako ng Demelier. And kung napanood niyo yung haul ko, yung kwento nito is napakahirap pala niyang hanapin sa London. Lagi ko siya nakikita pag nag-Europe kami. Pero pinipigilan ko yung sarili kong bumili kasi sabi ko, gusto ko bibiling ko siya pag nagpunta na ako sa London personally. Kagaya nung Pollen, gusto ko pag nagpuntang France, bibili ako ng Pollen, ganyan. So, ganun din yung experience kasi it's Demelier London. But my God, sobrang hirap niyang hanapin sa London. Buti na lang nag-post ako sa Instagram asking people where I can buy Demelier and nasa mga department store pala siya. Dun sa nabilhan ko, wala masyadong selections. Hindi ganun kadami because ubusan daw. Nung sumikat daw siya, yung stocks nila naubos dahil hindi sila prepared for that. Kaya I just decided I'm gonna get this one. It's a really cute event bag also. And if pansin nyo, marami akong tote bags, marami akong crossbody bag. But wala akong masyadong mga event bags. So, I just got this one and it's really beautiful because it's blue. Something not common. Ang dami din kasya dito. And it's very classy and elegant. Meron din siyang crossbody. Ang ganda. Ang lakas nitong maka Princess Diana, Meghan Markle atake. This one is also a very nice, quiet luxury handbag that you need to check out if you visit London. Kung mahanap nyo. This year lang ba to? Yeah, I think this year, early this year. This one is gifted by Costal. This is a Filipino, locally made handbag. Meron din siya. Never ko nagamit. Crossbody siya. But, so ko siyang gamitin as ganyan. Pero, naalala ko may ganito ako. So, better kasi mas kasya siya. It's pricey for the regular bags that you see on Shopee or Lazada. But, again, it's genuine leather. It's made in the Philippines. The material is also sourced in the Philippines. Ito, padala lang nila to sa akin. Pero kung ako talaga yung bibili sana,
na matagal ko na yung gustong bumili. I really wanted one of their tote bags. But I'm very, very thankful na they sent me this one. Napakadaming kasya dito. Hindi ko nga ito mapuno eh. Nakakaloka. Ganda nitong travel bag kasi crossbody. Tas kasya lahat talaga. Yung friend ko si Nins, ito yung travel bag niya. Nuknukan ang daming malalagay. Tapos yung material niya is hindi ka mag-worry na ma-scratch grained leather. It's really something you should check out. Especially siguro sa 12/12 kung hindi pala, joke lang. Hindi ito lalabas bago mag 12/12 but sa mga sales, ganun. And then, when I went to the US, I really, really, really wanted to buy the Coach Brooklyn bag. Alam niyo itong kwento na to? Ulit-ulit ko na ito kinikwento. Color na maple, and yung size 28. But yun nga, ang hirap niyang hanapin. Sold out everywhere, online. Lahat ng stores na mapuntahan namin ng Coach, nagpapa-waitlist ako hanggang sa sumuko na ako. But, when we went to this one store, nakita ng ate ko to. This one is from the and sobrang frustrated ko na hindi pa rin ako makabili ng Coach. One time na bored ako sa bahay, tinanong ko ate ko, ano nga ba yung bag na parang gusto ko talagang may mabili. Yun, sinearch ko siya sa TikTok, online, then nalaman ko yung stories niya. It's a New York-based brand, and these are made of recycled material, if I'm not mistaken. Very sustainable din yung company. Hand-woven din ata to. So, lalo akong na-in-love sa kanya habang nagre-research ako. Tapos, hindi madami yung nagagawa nila kasi nga mga local women yung nag-weave. So, bumili na ako agad online. This is the color cashmere. One per person lang yung pwedeng bilhin. Plus, yung cashmere palagi siyang sold out. Ang classic style nila is a St. Bart's na tote. Gusto ko sana bilhin yung large na ganon. Ang ganda niyang airport bag. Pero, ito yung sinukat ni ate and na-realize ko, perfect siya na medium bag kasi nga, ang dami ko ng tote bags na malalaki. My gosh, nung dumating siya, lalo ako na-in-love dahil napaka-comfortable niya sa shoulders. Nagaganyan kasi siya, so hindi talaga nasa-strain yung shoulders mo kahit gano'n siya bigat. And then guys, this one also comes with a pouch like this. So sulit na sulit yung pera mo. This one is around mga 20-ish thousand, 25,000. But mas mataas yung dollars ngayon, so baka mas mahal. Pwede kang magpasabay sa sister ko kay Nini Coracha. But anyway, this is one of my most favorite purchases this year. It's giving Bottega also kasi gustong-gusto ko rin yung Jody nila. Pero yun nga, namamahalan ako tsaka iniisip ko trend lang siya. So, na-achieve ko naman dito yung gusto kong pagka-weave ng Jody. Very, very quiet luxury also. Share na kami ni ate kasi nung dumating na sa bahay yung sa akin, nainggit si ate, bumili na rin siya. Oh my God, may stain na agad ng lip tint. Nung ni-research ko pa sa TikTok yung mga may-ari ng ganito, parang nagsimula sila sa isa. Tapos ngayon, sobrang dami na nila ng iba-ibang styles kasi nga na-addict na sila. Sobrang ganda ng pag-wear niya. Mukhang ganun din ang mangyayari sa akin kasi unang beses pa lang dalawa agad binili ko. Kasi ang tagal kong pinag-iisipan and may 10% off ako as a first-time buyer. So, sinulit ko na. I also got, yun nga, yung kanilang classic. This one is the St. Bart's na tote and small. Kasi may nakita ko sa TikTok na isang very elegant na tita. Alam mo yung mga random sa TikTok na, hey, what are you wearing? Yung ganon. Isa siya na interview, tapos ganito yung bag niya. Classy talaga ni Madam. Ang ganda. Sabi ko, okay, yun ang bibiling ko. Yung mismong gamit niya. Same color and same size. Yung large, sobrang gandang airport bag. I-research nyo talaga. Ang ganda. Anyway, this one also comes with a pouch like this. So, grabe, sobrang sulit. Tapos, meron din siyang, ito, hindi nga lang, it's not giving. I don't think I would wear this, but in case you guys are looking for crossbody ones, merong option. May kasamang ganito. Pag pinak mo siya sa luggage mo, sis, ganito lang kanipis. Ayan. Napakadaling travel bag. Kahit yung malalaki nila, ganyan lang. Kahit ito, ganun lang din. Napaka-flat lang, napakadaling bitbitin at sobrang gaan niya. Buti na lang na-discover siya ng ate Coach dahil nakafocus ako dun sa Coach na yun na hindi ako nag-check ng ibang mga bags at the time. But yeah, walang box but it would come in this dust bag. Check out nyo na Geddy. Sobrang ganda niya talaga. If gusto nyo umorder, pwede din kayong magpasabay sa sister ko kay Nini Coracha. I also got this from my US trip. Hindi ko lang napigilan kasi PVC siya. This one is from Tory Burch. Di ba may ganito ako na green? Ayun, isa yun sa ibebenta ko. So, abangan nyo yun sa Instagram. Bebenta ko yun kasi nga, binili ko to. So cute! And then, ito yung gamit-gamit ko ngayon. So, may laman siya. When I went to Hawaii, I bought this one. Isa to sa gustong-gusto ko din na bag nung nakita ko sa Europe last year. Thank you so much to Keisha kasi ito yung regalo niya sa akin kahapon. Nilagay ko na yan kasi ito nga yung gamit ko. And my mermaid Hello Kitty from Hawaii also.
as I was saying, nung nakita ko tong style na to sa France last year, yung mas malaking version, gustong-gusto ko siya. Pero hindi ko na nga mabili because ang dami ko nang nabili nung time na nakita ko yun. Kota na ako sa bag nung time na yun. Kaya, nung nag-Hawaii kami na frustrated pa ako sa Brooklyn, tapos wala akong kahit anong nabibili sa Hawaii kasi nga nakafocus din akong mag-check out ng either yung Hermes or yung Rolex. But, sumilip kami sa YSL kasi yung kuya ko magbababay siya sa SA niya. I saw this one and sobra akong galat na may size na pala na ganito kasi nga bigger yung gusto ko. Ito yung gustong-gusto kong style last year. So, since it's mini, finish na. Binili ko na agad. Black yung una ko nakita. Sobrang ganda rin yung black. And thankfully, binili ni Nini. So, naka-black siya. Tapos ito yung sa akin. Green ata to. I love it so much. Ang ganda-ganda. And then, this one pala. Kung maalala kung this year ko to binili. Anyway, this is my large na Songmont Luna. Nakadalawa na akong medium. And then, yung mini ko, ibebenta ko. And then, this one is the large. I really wanted to buy the large. Dati pa. But lagi siyang sold out. So, nung email sila na back in stock, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dalawang colors lang to, brown and black. Ginagamit ko siya as airport bag. Kung nakita niyo yung TikTok ko, gamit ko siya na nag-London kami. Hindi ko siya ma-recommend. Ako lang personally sa long haul. Kasi ang dami kong bit-bit pag long haul flights. Kasi alam mo yung nasa Rimowa ko, pero gusto ko kasi everything is in reach. So, gusto ko nandun sa personal item ko para pagka nakaupo na kami, hindi ko kailangan kunin sa taas. So, ang dami kong pinagkakasya lagi sa kung ano man yung personal item ko. Mga essential oils ko, yung mga skincare ko, gadgets ko, ganyan. Kaya hirap na hirap ako dahil lumuluwa siya dito. Pero pag mga short haul lang, yun, ginamit ko siya nung nag-Taiwan kami. Yan, okay siya. Perfect tong airport bag kasi may pocket siyang ganyan, no? Pero magnet siya, so safe naman. Easy access yung phone ko or passport ko or boarding pass. Tapos dito sa likod, may ganun din siya. Yun yung gustong-gusto kong feature sa kanya. Uy, may ballpen. Andito pala tong ballpen ko na Disneyland, hinahanap ko. Yun yung nagustuhan kong feature sa kanya, kaya naisip ko siyang bilhin in large because I really wanted to use this as an airport bag. But again, yun nga, kung kagaya nyo ako na maraming bit-bit for long haul, then I wouldn't recommend it. But for short haul flights, it's perfect for me. It has the same mechanism as the medium one, so pwedeng ganyan mo siya gamitin. Kung gusto mo magpaka-high fashion, pwedeng ganyan. Kung gusto mong atakihan ng kung ano-anong eme, sa crossbody, and pwede mo ding i-interchange. Akin kasi hindi nagmamatch pero halimbawa, you have brown and black, ang ganda, pinag-i-interchange nila yung ganito. Tipin mo yung short strap nung medium, tapos dito may lalagay, super ganda, nakita ko sa TikTok, ang ganda, ganyan no, ganyan yung atake. Oh, parang gusto ko tuloy bumili ng isa pa na medium para lang magawa ko yun. Kasi hindi bagay yung mint green siya kahit itong black eh. But yeah, huwag niyo na akong tanongin kung sulit yung Songmont Luna because alam niyo na yung sagot. Sa Japan, wala akong binili except for, actually ang binili ko kasi sa Japan, yung Rolex. Kaya, ano ba binili ko sa Japan? Yung Rolex lang ata, diba? Kayo talaga tinanong. Hindi ko na maalala. Pero wala ata akong biniling bag. Kasi nga nakafocus ako sa watch. But, ito, natira to dun sa mga binili ko for pasabay. And pinost ko siya once, hindi siya nabenta. Then, hindi ko na siya nirepost kasi gustong-gusto siya ni Nini. Sabi niya, i-keep ko daw para meron na sa family namin. Nakakainis kasi magkakalayo kami. Pero kung magkakalapit lang sana kami, pwede kami mag-share-share. But at least, every time I'm there, I use their bags, tas they can use mine. Ganun na lang yung ginagawa namin. But anyway, she has kasi the pochette na regular size. So sabi niya, ang ganda daw nito. I-keep ko daw para meron din kaming ganito sa pamilya. Sobrang mura ko to nabili, kaya I'm so happy. Yan, ganyan. Ito lang yung nabili ko yatang bag sa Japan. Guys, alam niyo, tapos na ako. Nagliligpit na ako. Wala na ngayong setup. Ayun, nahawak ko na to. But, I forgot about this. So, ihahabol ko lang. Sabi ko na eh, kaya tagal ko nag-iisip kanina. Wala nga ba akong binili sa Japan. But, ito nga pala. I got this one from Japan Outlet. The Coach Tabby 12. Another, ang hirap tuloy ng pwesto ko. Another micro bag. I just got this one kasi nagulat ako na nakita ko siya sa outlet nung nasa Osaka kami. So, I got this one in the Brooklyn. Dahil nakita ko rin doon yung Brooklyn na ang tagal kong hinahanap sa US. But, sa sobrang dami ko nang nabili, I felt like hindi ko na-deserve yung Brooklyn. So, binenta ko siya. Binenta ko rin to. But then, sabi ko dun sa page ko, if hindi mabili, okay lang. Kasi gusto ko naman talaga silang dalawa. But if mabili, it means it's not for me. Yeah, may bumili ng Brooklyn. But ito, hindi ko na din to masyadong pinush. Dahil gustong-gusto ko rin naman talaga siya. At wala akong white na micro bag. Sobrang cute din kasi nito. Pwede din pang event bag kung ganyan. Tapos meron din siyang crossbody. And gamit na gamit ko rin to. Kaya nakalimutan
nakalimutan ko siya kasi nasa bag ko pala siya. I hope wala na ako nakalimutan, but yeah. When we went to Taiwan, alam niyo na, ito yung recent haul ko. Kita ko yung Second Street. So, hindi ko na ito masyadong i-elaborate kasi baka nakita niyo na rin naman sa Taiwan haul ko. If hindi, then punta ka doon. I think it's just 2 videos away from this. But these are the 2 bags that I got from Second Street, Taiwan. And they are so, oh my gosh, so beautiful. We are ending this vlog with a bang. Dahil sila talaga ang mga huling pasabog na hindi ko naman in-expect. Una-una, hindi ko naman in-expect na makapag-shopping ako sa Taiwan because it was a work trip na mostly nasa bundok-bundok, tourist spots. And second, hindi ko talaga in-expect na may makikita akong magagandang second-hand luxury items sa Taiwan. Diba sabi ko wala na akong bibili na birthday gift for myself because I bought the Rolex. But I think ito na talaga. Last na to. Kasi December na rin naman ngayon and wala na rin akong trips. These are my final purchases for the year. This very beautiful Dior bag. Nung nakita ko to, hindi ko pa nakikitang Dior pero bet ko na kasi gusto ko yung shape niya. Kagaya nung YSL ko na vintage, alam niyo na, 'di ba? Parang yung mga suot ni na Isabel Granada sa mga palabas nila kay Andrew E. Yung mga kolehiyala girls, tas ganito, tas naka-mom jeans. Diba ganyan yung mga outfit din na Princess Diana din, yung mga palabas dati, ganon. So yun yung naisip ko sa kanya na nakita ko, tas ang ganda-ganda pa nung leather. Tapos pag twist kong ganyan, just ko Dior. Tapos nung kinompute ko less than 10,000 pesos, get na. Tingnan mo naman, sobrang ganda pa ng loob. Walang amoy. Mas mabaho pa yung Louis Vuitton ko. Naalala ko na naman tuloy. Ba't kaya ang baho nun? The hardware is still super shiny. Tapos meron pa siyang entropy certificate inside. Na-manifest ata siya nitong binigay sa akin ng isang kumare. Nagpadala siya ng maraming items. Tapos nakalagay dito sa dust bag na Dior. Na-manifest na magkakaroon ako ng Dior na ganito. Kasyang-kasya sa loob. And ito, ang napakaganda ko pong vintage Chanel na napakaganda. Ulit. Ganyan lang siya, yung strap niya. So, it's an evening bag. Definitely gold-plated. You would know already based sa color ng hardware niya. Beautiful satin brown material. Meron siyang pocket dito. Napakaganda pa rin ng hardware. Talaga. Ayan yung loob niya. It comes with the entropy certificate also. It's a very nice evening event bag. Ganda talaga nito. Hindi ako makamove on. Nung nakita ko to, hinihila ko ang ganyan. Akala ko yung kagaya ng other Chanels na pwedeng i-crossbody. No, hindi ko siya nahila. Parang yun pa yung naging selling point for me kasi it's really different. It's really beautiful. It really gives that vintage vibe. Imagine kahit lola na ako, I think this would still look so cute pang dinner pag i-date ako ni lolo doon. So yes, I think that is everything that I have in my collection right now. If mapapansin nyo, nag-focus na lang ako sa lahat ng luxury items. Hindi ko na sinama yung other bags ko kasi hahaba talaga dahil sobrang dami ko palang naidagdag na new bags this year. I hope you guys didn't feel na I was bragging. I just update you guys kasi kayo rin naman ang nag-request to show you my entire collection. So yeah, that is my 2024 updated luxury handbag collection. I will see you again on 2025 and we'll see where this goes. Thank you guys so much for watching. I will see you on my next videos. Bye!